Hello po sa ating lahat. Pakinggan natin ito. Very enlightening. Ito nga sinasabi ni Attorney Insurrecto. Okay? Sabi ni Rudy Starcio, salamat Rudy. Kaya ito, pinagtatanggol niya si Sarah. Ngayon, sa pagtatanggol niya kay Sarah, ang argumento niya, bakit daw ang oposisyon pinipila si Sarah? Ha? Samantalang nung panahon daw ni Vice President Benny, hindi daw yan tinatanggal yung issue na yan. O, yun na nga, pinaalala sa kanya din ni Saul Tiveros, wala confidential fund si Sarah, si dating VP Lenny. Kaya ano naman ang ano naman ang iingil kay VP Lenny sa dating VP Lenny kung sa confidential funds? Wala na siyang confidential funds eh. Ano ba itong si Bato? Ha? Ano ba ito? Ispalikado ba ito? Sabi ni Dominic Marco Barbay, bato-bato sa langit ang tamaan mo padalim. Siya nga pala mga ano nyo, may Okay, so ikat na natin para makapag-comment din tayo ukol sa issue na ito. So, maliwanag nga yun. Dinidipinsa ni Senator Bato si Vice President Sara, ngunit mali yung logic. Why? Kasi sabi nga niya, bakit nga bakit noong panahon ni Vice President Vice President Lini hindi kinakalkal yung confidential funds. Ngayong panahon ni Sara, then kinakalkal yan ng mga makabayan black o yung mga kontra partido, ano? Simple yung logic, yung sagot ni Senator Hontiveros. Sabi niya, eh, noong panahon ni Lini, walang confidential ang Vice President. Okay? O walang confidential funds ang Office of the Vice President. Kaya ano ang makalkal tungkol sa confidential funds kung wala? Ngayon, bakit na may kinakalkal kay Vice President? Kasi mayroon nga siyang confidential funds. In fact, yung taon na kaupo niya, so nabigyan mo kaagad siya ng 125 millions. In fact, magulo kung pinagdidibatihan pa yan hanggang ngayon. May augmentation, parang extra, parang ganon. Ano? So in other words, talagang magulo yung argumento tungkol dito sa confidential funds ni Vice President noong unang taon na siya ay naupo as Vice President and at the same time DepEd Secretary. Okay? Kaya maliwanag. Parang nakakatawa nga na as if lack of research, lack of sana yung mga information gathering. Kasi itong mga senators, marami silang pondo yan. Ngayon, kung talagang gamitin na nila ng tama yon, dapat magkaroon sila ng mga staff na talagang magre-research, titignan nila yung at whatever angle ng mga different issues. Para in case na may nagtanong o kailangan nilang mag-explain, then they stick to basic truth. Ngayon, kung wala, talagang para silang kamatis doon na parang walang kwenta, nabubulok na kamatis. Then, ako'y naniniwala na ang mga elected officials natin, especially yung higher ups o may president, vice president, mga senators, congressmen, and so on, dapat talaga silang well-informed about issues. Why? Kasi whatever pronouncement that they made, gagawa yan ng pronouncement, talagang maniniwala ang mga tao sa kanila dahil
they are person in authority. Siyempre, ka nga, congressman ka, senator ka, talagang master mo yung pasikot-sikot sa mga statement mo. Okay? So, ganun yan. Ngayon, parang mala, ano, ano yung nakalimutan ko in terms sa military, he was caught no, with pant down. Siguro alam yan ni Senator Bato. Kasi ako rin naniniwala na above average si Senator Bato. Siyempre, nakapasa siya sa PMA. Okay? Nakapasa siya. Hindi tayo nakapasa dahil hindi tayo nag-exam. Sa, ano? So, yan ang argumento. So, dapat talaga mag-research ang pan. Ngayon, going back, actually, bilang Pilipino, hindi ko kinukontra yung issue tungkol kay Vice President Sara dahil galit ako sa kanya. Kinukontra ko dahil ako ay naniniwala na ang confidential at intelligence funds ay dapat ibigay lang sa mga government agencies o government entities na ang isang mandate ay mag-gather ng mga information or data for national security. Okay? So ang tinutukoy natin dito, yung armed forces, halimbawa PSG, dapat mayroon siyang confidential funds para magsagawa ng mga bagay-bagay na malalaman yung ginagawa ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Ang mga army, ang mga air force, dapat mayroon din silang para malalaman yung mga ginagawa ng mga agent, mga spy ng mga iba't ibang bansa, ano? Okay. So, in other words, deserve nila NBI, kailangan din para ma-monitor yung ginagawa ng mga itong mga big time na syndicates at saka iba pa, no? Okay. So, yan. Ngunit, sa DepEd, ang pinaka-mandates ng DepEd ay turuan ang mga kabataan. So, doon nakapokus. Ngayon, bakit mayroon pang mga yung target o mayroon pang trabaho na mag-spy o mag-tik-tik kung sinong dapat itik-tik. Dapat ibigay yan sa mga military. Okay, halimbawa may mga manggugulo may mga recruiter, recruiter, then ipaalam nila sa kwan, ibigyan nila yung whatever info na mayroon sila, ibigay yan sa mga pulis, sa NBI para ma-detect ang mga ito, ano? So, ganon. Ang punto lang natin, ang confidential and intelligence fund ay dapat lang sa mga government agency o to be direct, dapat talaga lang sa mga armed forces at iba pang mga agency na parang malapit ang mandate sa armed forces like the NBI at saka police. So, ganun yan. Wala tayong masamang tinapay tungkol dito sa Vice President. Okay? Kasi maraming galit sa kanya dahil dyan, ang mga galit, siyempre yung mga enlightened Filipinos, yung mga yung nag-iisip ng hindi naman natin dinadown yung karamihang mga Pilipino, mga well-informed, mga educated Filipino, talagang against sila unless tauhan sila ni Vice President. Kaya tayong mga Pilipino, we have to wake up to the reality.
Wag natin laging suporta natin ito dahil kapartido o and so on. Suportahan natin dahil naniniwala tayo sa kanilang ginagawa. Nire-reject na natin sila dahil in our opinion, in our mindset, ang ginagawa nila ay mali at hindi nakakatulong sa Pilipinas. Okay? So, ganon. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayo mga Pilipino.